Mga kwento ni Thelmo. Minsan, sa lugar ng Iligan, umugong ang balitang may gumagala o manong aswang. Sa pagitan ng taong 1985 hanggang 1987. Ito ay ayon sa sender nating itago na lamang natin sa pangalang Harold. Nasa 19 na taong gulang si Harold na mga panahong yon. Kakakasal pa lamang niya sa kanyang asawa na itago na lamang natin sa pangalang Serna. Sa liblib sila tumira noon. Sa kasalukuyan na kung tawagin, Taguluan. May binigay na maliit na lupain ng mga magulang ni Harold dito para patayuan ng bahay. Bilang pasimula sa pagbuo ng pamilya. May ibang lupain naman sana ang mga magulang at sa bandang sentro ito kaso nga lang, may iba pa siyang mga kapatid. At baka kung anong sabihin ng mga ito. Dito nga sa lugar na ito ay maugong ang gumagalang aswang na yon. Takot man, pero walang nagawa si Harold. Kapwa hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang mag-asawa, kaya walang pundasyon para magkaroon ng magandang buhay sa madali ang panahon. Ayon kay Harold, hindi pala madali ang magdesisyon na maaga. Kapusukan lamang ang umiiral. Paasa sa babae na kesyo bibigyan ng magandang buhay. Pero sa realidad, dukha pa sa daga ang resulta. Wala naman magiging problema kung wala lang garbo itong si Harold. May kaya kasi ang pamilya nila Serna at katunayan ay doon sana sila patitirahin ng mga ito sa bahay ng biyenan niya. Kaso nga lang, nakapagbitaw ng pangako itong si Harold na bibigyan ng magandang buhay ang asawa. Sa likod ng lahat ng ito, hindi niya pala kaya. Mabuti na lang umano at mabait itong si Serna. Nakikipagsabayan din sa subok ng buhay at walang pinagsisisihan. Bagay lang na masasabing totoo at dalisay ang pagmamahal nito kay Harold. Pag-uuma ang unang sinubok ni Harold. May suporta naman ito sa mga magulang kaso panandalian lamang yon. Katuwang niya si Serna noon sa pagtatanim nila ng mais at mga gulay. Malit lang ang bahay nila. Isang palapag. Pero nakaangat sa lupa ang sahig. Karaniwang tirahan ito na kung saan karaniwang ding makikita sa lugar na yon. Kwadrado, walang silid at kung ano ang sala. Yun ang hapagkainan, tulugan at lampungan ng namamayagpag na mag-asawa. Kahit papano, nakakaraos naman sila noon gawa ng wala pa silang anak. Pero maaga silang nagpapahinga lalo na pagsapit ng dapit hapon. Na kung saan, ito nga umano ang mga oras na nagpapakita ang mga anak ng dilim. Walang ibang naririnig si Harold noong mga panahon na yon sa mga kapitbahay niya. Kung hindi ang mga babala na huwag gagala kapag gabi. Maraming mga kaanak si Harold doon. Katunayan ay kadalasan sa mga ito, mga kapitbahay niya lang. Pero ilalarawan na lamang natin umano na hindi magkakalapit ang bahay sa lugar nila. Gawa ng ang pumapagitan dito ay ang mga lupaing sinasakupan. Makahoy yung kinatitirikan ng kanilang tahanan na siya namang hinaluan ni Harold noon ng mga saging, kung kaya't mas naging masukal ito. Ang uma ay malayo sa bahay nila. Nasa bandang ilog ito kung saan marami ding katabing mga nagtatanim ng mga gulay at mais. Isang hapon, habang dinudugtungan ni Harold ang bahay ng maliit na beranda, napabisita itong pinsan niyang itago na lamang natin sa pangalang Jack. Akala pa ni Harold noon ay inuman na naman ang sadya nito. Pero iba pala. Bagkos ay may nakita umanong gumagalang tao ito sa palibot ng bahay nila Harold noong isang gabi
Hinala ni Jack. Baka aswang yon. Kaya nagtanong ito kung buntis bang asawa ni Harold. Ang sabi naman nito, hindi umano. Dagdag pa ni Harold, baka hindi umano aswang yon. Baka nagliligpit lamang ng mga hayop na pinapastol doon sa unahan ng bahay nila. Siguro, pwede naman yung mga sinabi mo. Pero ayon kasi sa kapatid ko, Harold, parang aswang eh. Dalawa kasi kaming nakakita. Napadaan kami noong gabing yun galing sa bahay nila Mang Apari. Yung kaanak nating may sakit. Basta mag-iingat kayo ha. Itong bahay niya pa naman ang nasa dulo. Tsaka baguhan pa kayo dito. Maraming salamat, Jack. Pero tingin ko, kaya ko namang protektan yung pamilya ko. Dalawa pa lang naman kasi kami ng asawa ko. Bakit hindi ka pala muna umakyat? Serna. Ipagain mo nga tong pinsan ko. May tirang manok pa naman dyan, di ba? Naku, huwag ka na mag-abala, Harold. Serna, ayos lang. Aalis din naman ako kaagad. May lakad kasi ako. Bagamat nakapagbitaw si Harold na kaya niyang isalba ang sariling pamilya pero sa loob-loob niya nun, nangangamba pa rin siya. Tingin niya ay totoo ang mga sinasabi ng pinsan. Gawa ng noong isang gabi, nagreklamo itong si Serna. Hindi ito makatulog dahil maalinsangan umano. Maging siya noon ay naramdaman niya ang mabigat na presensyang ito sa bahay. At bukod pa dyan, may amoy ding masahol pa sa dumi ng tao. Hindi na iba kay Harold ang pahiwatig ng isang aswang. Dahil matunog nga ito at kasama na sa mga babala ang mga mararanasan kapag may aswang sa paligid. Ito na nga yung maalinsangan, mabaho at talagang hindi ka mapapakali. Kung kaya naman pagsapit ng gabi, nagmatsyag si Harold. Inabot yun ang hating gabi. Si Serna noon ay nasa may himbing na pagkatulog. Hanggang sa may napansin itong si Harold na tao. Nasa pastulan ito ng mga hayop. Doon lamang sa labas ng kanilang lupain, na kung saan maraming mga talahib doon. Nakatayo lamang ang tao. Naaaninag niya naman kahit papano kasi nga may buwan daw sa mga sandaling yon. Nakiramdam siya sa lugar. Maalinsangan. Tapos ay mabaho din ang ihip ng hangin. Duda na si Harold. Kumuha siya ng itak at bumaba ng bahay. Sinara niya ang pintuan noon tapos nagtungo siya sa may silong. Nagtago siya sa may haligi. Ilang saglit pa, gumalaw umano yung tao. Tapos ay bigla na lamang itong nawala. Dumaan lamang umano sa makapal na damo pero hindi na ito tumagos pa sa kabila nun. Hanggang sa walang ano-ano ay nakarinig na si Harold ng huni. Para umano itong malaking butiki. Lumalangit-ngit ang tunog nito na para bang sahig na guguhunon. Ang huning ito, madalas kilalanin ng mga tao na kapag mahina, malapit. Pero kapag malakas ay nasa malayo na. Pero sa paniniwala ni Harold, hindi lamang ito ang batayan, kung hindi ang kakaibang amoy sa paligid nun. Kung gaano kalala ang amoy ay nasa malapit lamang ito. Ginalugad niya ng tingin ang likod ng bahay. Baka naroroon na sa malapit at nagtatago lamang sa mga saging. Napakasama kasi ng amoy umano nun. Hanggang sa hindi na malaya ni Harold na nasa tapat na ito ng kanilang bahay. Sa puntong yon ay nakatalikod si Harold. Narinig niya na lamang ang yapak sa lupa nito. Dahan-dahang sinilip ni Harold ang tao. At doon ay nakita niya mukha nito. Tinamaan ito ng liwanag mula sa siwang ng kanilang bintana.
Lalaki yon. Nakatingala. Nanlilisik ang mga mata. Yung mukha ay parang pinaghalong mukha ng kambing ng tao. Nakapantalon. Nakahubad pang itaas. Hindi gumalaw si Harold. Naghahanap siya ng pagkakataon. Ilang saglit pa, umungol na lamang bigla itong si Serna. Naririnig ni Harold yun na para bang binabangungot ang asawa. Dahil dito ay agad-agad lumabas si Harold tapos tinaboy niya yon. Pero sa maniwala man kayo o sa hindi, hindi man lamang natinag itong lalaking ito. Tinitigan lamang siya. Ngumisi at nakita niya ang mga ngipin nitong hindi magkakapantay. Dilat na dilat ang mga mata na para bang susunggaban si Harold. Hindi nagpatinag si Harold nun. "Aswang! Aswang!" Matapos niyang sumigaw nun at paglingon niya pabalik doon sa nilalang, wala na ito sa kanyang harapan. Naglaho na lamang umano yon na para bang bula. Maya-maya pa ay umakyat na ito ng bahay at doon ay nakita niyang nakasimangot ang mukha ni Serna. Sa po nito ang kanyang tiyan. Nakasuksok ito sa kanto ng bahay. Nanlaki ang mga mata ni Harold nang makita niyang may dugo sa palda nito. "Ang sakit ng tiyan ko, Harold. Ang sakit, sobra." "Teka, inaaswang ka. Buntis ka ata, Serna. Hindi ko alam. Langhiyang yun ah." Napagtanto kagad ni Harold noon na buntis ang kanyang asawa. At noong makita niyang dugo, alam niyang nakunan ito. Gulat na gulat. Gawa ng hindi niya alam na nagdadalang tao na pala ito pero sa pagkakataong yun ay inunahan siya ng nilalang. Dumating naman si Jack. Dala-dala nito ang tatay ng pinsan na itago na lamang nating Tio Pasar. Ang sabi pa, narinig nila ang pagsisisigaw ni Harold na aswang nun, kaya't dali-dali silang nagtungo sa bahay. Nakita nila Jack ang pagdurugo ni Serna. Nagulat din ang mga ito. Dali-dali nilang pinagtulungan at dinala sa ospital. Doon nga ay nakumpirma na nakunan nga itong si Serna. 3 buwan na itong buntis. Galit na galit si Harold nun. Masaya siya dapat dahil nabuntis pero nakunan pala talaga ito. Sabi pa niya sa tiyong si Pasar at anak nitong si Jack, papatay niyang aswang na yon. "Insan, nagtanong ako sa iyo kung may buntis. Sinabi mo namang wala. Sabi ko na tayo buntis yung asawa ni Harold. Di ba nga ito din yung nangyari sa buntis doon sa kabilang nayon? Nakunan din yun. 5 buwan pa yung tiyan." "Wala tayong magagawa. Siguro hindi alam ni Harold. Maging si Serna, hindi niya rin alam na buntis siya. Pero yung sinasabi mo, Harold, mukhang imposible yan. Maraming sumubok na tugisin yung aswang. May kilala pa nga kaming albularyo pero hindi din nagtagumpay. Malakas yung aswang na yun, Harold. Sa susunod ay mag-iingat na kayo." Parang guguho ang mundo noon ni Harold. Pinapangarap na kasi nilang mag-asawa na magkaroon na ng anak. Pero sa kasamaang palad, naaswang pa. Pero dahil sa nangyari, gusto niya talagang makapagiganti. Ito ang tumatak sa isipan niya sa mga puntong yon habang nasa ospital. Nalaman ng kanyang mga magulang ang pangyayari. Maging sa mga panig ng mga magulang ni Serna, umabot din ang balitang yon. Pinapauwi sila ng mga ito pero hindi pumayag si Harold. Sinabi niya na lamang na mag-iingat sila sa susunod. Walang araw ang pinalampas ni Harold. Habang nagsusumikap sa pagtatrabaho sa nagmamatsyag din ito sa lugar. Tuwing umaga, pinabalikan niya yung pastulan.
hanggang sa hinagilap niya talaga ang aswang na yon. Sariling sikap lang. Kinikilatis niya ang mga tao doon sa lugar na may kahina-hinalang kilos. Ultimong yung wangis ng nilalang, ikinukumpara din niya sa mga nakakasalamuhang tao. Posible kasi umanong mamumukhaan niya ito. Bagamat aswang yon pero hindi niya malimot-limutan ang kurba ng katawan at kung paano tumitig. Ito ay dulot ng matinding galit kung kaya nagbabaka sakali siya noong mahanap ang aswang na ito. Ito namang si Jack at ang kapatid nitong itago na lamang natin sa pangalang Ramon. Napapansin na ang pagiging abala ni Harold sa mga hindi partikular na gawaing bahay. Kagaya na lang ng halos gabi-gabing nasa labas at bitbit pa nito ang itak. Maging ang pag-alis ni Harold noon at nakakarating na sa gubat. Nababahala ang magkapatid kung kaya naman tumulong na din ang mga ito. Malaking pasasalamat naman ni Harold sa pagmamalasakit ng kanyang mga pinsan. Kahit pa walang pag-asa talagang matugis ang aswang pero dinadamayan siya ng mga ito. Para na umano silang mga tanod noon na gabi-gabing gumagala. Si Serna naman ay nasa bahay lang. Sumasang-ayon ito sa ginagawa ni Harold. Ultimo kasi itong si Serna ay galit na galit at gustong patayin ang nilalang. Hanggang yun na, nabati na rin ang atensyon ng tatay nila Jack at Ramon kasi nga hindi na nakikinig ang mga ito. Pinagbabawalang lumabas tuwing gabi pero nawawala na lamang bigla. Tapos ay nalalaman nilang kasama ni Harold. Naiintindihan niya naman ang sitwasyon kung kaya pati ang tiyo Pasarlon nakisali na rin dito. Nag-usap silang apat nun. Sinabi ni Tio Pasar na total nasimulan na rin ang pagtugis sa aswang. Ito todo na lamang nila ito. May problema nga lang. Masasayang lamang sakaling matagpuan nilang nilalang. Lalo na't wala silang kaalaman sa pagpuksa dito. Maliban na lamang sa mga karaniwang pangontra na siyang noon pa ay kultura na talaga ng mga Pilipino. Yung mga asin at kung ano-ano pa. Pero alam nila na hindi ito sasapat gawa ng nasubukan na ng mga tao ang pangontrang ito sa gumagalang aswang na yon. Kailangan natin ng tulong mula sa isang albularyo. Jack, bukas puntahan mo si Mang Lacario. Ito yung sumubok na tubugi sa aswang pero mag-isa lamang kasi siya nun. Sabihan mo, nakasama niya na tayo. Mungkahi ni Tio Pasar nun. Dagdag pa nito, tama lamang umano at siguro'y napapanahon na. Matagal na ring nananalasa ang aswang. Hindi lamang sa lugar nila namimirwisyo, maging sa kabilang baryo at sa malayo may nagrereklamo na rin. Ilang taon nang nakamatsyag pero hindi pa rin natatakot ang nilalang na ito. Sobrang bangis at hindi takot lumapit sa isang bahay. Basta kung anong ginusto ng nilalang ay nakukuha niya umano yon. Si Serna noon ay pinauwi muna ni Harold sa kanyang mga magulang. Ayaw ni Harold doon sa kanyang biyanan kasi nga nahihiya siya sa mga ito. Pumayag naman si Serna noon. Pinuntahan ni Jack noon si Mang Lacario. Natuwa pa daw ito dahil may nagtatangkang karaniwang tao na tumugis sa nilalang. Kakaibang tapang umano ang taglay nito. Dahil doon ay pumayag ang albularyo. Bumisita ito sa bahay nila Harold. Naroroon silang lahat. Parang mga bandido itong nagpipinsan. Lalo na si Harold noon. Bitbit ang itak. Akala siguro sa araw na yun din ang lakad nila pero hindi pa pala. Ang sabi ni Mang Lacario, magsisimula daw sila sa kung saan dito namataan ang aswang na laging dumadaan. Sa kabilang baryo mano ito, sa isang malawak na taniman ng mais. Doon nagpaparamdam ito gabi-gabi at marami nang nakakakita. Alam ni Mang Lacario na markado ng aswang ang lugar na yon.
at tinuturing nitong ligtas na daanan. Kaya nga doon dumadaan lagi ito. Ang gagawin nila, babagatin umano nila. Pero walang gagawa ng kilos o anumang pagtatangka hanggat wala pang hudyat si Mang Lacario. Dagdag pa ng albularyo, ang aswang umano. Anak ito ng dating aswang na nakatira sa bukiran ng Cagayan. Ito ay batay sa nakuha niyang impormasyon sa mga kapwa albularyo. Ang hindi nga lang matukoy kung saan ito nakatira. Napapailing na lamang umano si Harold noon. Inaasahan niyang makisig itong si Mang Lacario. Sa tunog pa lamang na sinubok tugisin ng aswang, mailalarawan na kaagad na mabangis ang postura. Pero taliwas ang bumungad kay Harold. Patpati ng matanda na parang may sakit sa baga. Pero may punto man itong magsalita at talagang pulido. May kwintas itong si Mang Lacario na ayon sa nalalaman ni Harold sa kasalukuyan, ito yung tinatawag na dignum trispico. Pangkalahatang proteksyon na may sapat na karga ng dasal. Nagtakda ng araw si Mang Lacario. Gabi yon ng linggo. Sinadya daw ito ni Mang Lacario kasi nga tabo yon, malapit sa kanilang lugar. Maraming tao ang dadayo at uuwi sa gabi. Magiging agresibo ang aswang dahil mambabagat ito ng biktima. Hula lamang ni Mang Lacario yon. Baka kasi mambagat umano at maaktuhan nila ito. Nagkasundo naman silang lahat at yun na nga ang nangyari. Pinuntahan nila ang kabilang baryo. Sabado ito ng hapon. Bukas pa naman ang tabo kaya pinaghandaan nilang gagawin sa lugar. Mahabang daanan nyo na ang bawat gilid ay maisan, samantalang sa likod naman ng maisan ay sagingan na at makapal na kakahuyan. Kumbaga gubat. Sabi pa ni Mang Lacario, 3 araw umano niyang inantabayanan ng aswang doon. Naengkwentro niya ito. Pero sa kasamaang palad ay tumakas daw ng tamaan ng kanyang mga orasyon. Nakikita niyo yung lubang yan? Diyan sa dulo. Sagingan yan. Gumawa pa ako ng kubo noon. Diyan ko nakasagupa yung animal na yan. Lalaki, matangkad, malapad yung pangangatawan. Pero hindi ako natatakot. May tiwala ako sa gamit ko. Wika ng matanda noon. Pumasok sila sa looban. Liko ang daan mula sa malaking daanan patungong bukid. Siyempre ang bawat gilid maisa't talahib noon. Nang makarating umano sila sa dulo, nakita ni Harold ang kubo doon na gawa lamang sa dahon ng buli. Ito na yung tinambayan ni Mang Lacario ng 3 araw. Ngumiti si Mang Lacario. Ang sabi nito ay hindi nababasag ang marka ng aswang. Doon pa rin umano dumadaan. Kaya doon din nila babantayan ito. Ang sabi pa ng matanda ay magkakahiwalay umano sila ng posisyon. Buong maghapon yung paghahanda nila. Pagsapit ng gabi ay gumala sila sa lugar. Ayon kay Harold, para lamang umano silang tagaron. Nakipag-inuman pa nga itong si Mang Lacario kay Tio Pasar sa isang tindahan malapit sa lugar kung saan gaganapin ang tabo. Hindi naman talaga ganun kalaki ang tabo doon. Para lang tipikal na tayakan o talipapa pero may pangilan-ngilang mga bulantero. Nang makainom at malango itong si Mang Lacario, para umanong-anong nakain ito at sinabing pasukin daw nila ang gubat sa gabing yon. Ito namang si Tio Pasar, gawa ng nalason na din ang alak ang utak. Nagyabang. Dapat daw sa gabing yon ay mapatay nila ang aswang at hindi na paaabuti ng tabo. Yung magpipinsan ay walang nagawa kundi pumayag na lamang. Maging si Harold ay sumang-ayon kasi nga naiinip na rin siya ng mga panahong ito.
Pinasok na nila ang gubat. Doon din banda sa lugar kung saan ito ang daanan ng aswang. Isang flashlight lamang ang dala nila. Ang may bitbit nito ay si Tio Pasar. Pero hindi sumasapat yon, kaya gumawa ng sulo itong si Jack. Maging si Ramon noon ay gumawa na rin. Ang nangunguna sa kanila ay itong si Mang Lacario. Sabi pa nito, may bahay daw sa gubat. Minsan na niyang napuntahan yon at may mga marka ng aswang na nakita. Pero wala umanong nakatira sa bahay na yon. Puntan daw nila. Posibleng tambayan ito ng nilalang. Sobrang liblib na at sikip ng lugar kung kaya nagreklamo itong si Harold. Baka naman kasi giba ng bahay na yon gawa ng matagal na umano din itong napuntahan ni Mang Lacario. Maski giba na, puntahan pa rin natin. Ano bang sadya natin dito, di ba? Hindi tayo gumagala lang. May motibo tayo. Kayo na din ang nag-aya sa akin dahil nga nagtitiwala kayo. Kaya kung ano ang imumungkahi ko, paboran nyo na. Walang nakakibo sa magpipinsan. Si Jack noon ay kinalabit si Harold. At ang sabi nito, sakyan na lamang umano ang matanda. Gawa ng nakainom nga ito. Hayaan ito dahil may lamang alak ang utak at bitbit nito ang tapang. Ayon, nakarating nga sila sa lugar na yon. Sumakto pang umaambon at may hamugang lugar. Kung kaya naman sobrang lamig umano, lalo na't mamasa-masa ang mga damong nasasagi nila. Ang bahay doon ay sira ang bubungan pero maayos pa ang mga haligi at kompleto pang papag. Sinilip pa ni Harold ang bandang loob at nagkalat doon ang mga damit at mga karton na parabang tinulugan ito ng mga tambay. May nakita pa nga si Harold na magasin at naglalaman ng malalaswang imahe. Maya-maya pa, bigla na lang naghutyat ng kamay itong si Mang Lacario. Mahina nitong sinabi na patayin naman ang flashlight. Yung sulo naman ay wala ng ilaw. Gawa ng nabasa yon. Huwag kayong gagalaw. May pinapakinggan ako. Huwag lilika ng ingay. Mukhang naririto ang animal na yon. Uwi ka namang gagamot. Napakatahimik nila nun. Tanging huni ng kuliglig, palaka, gagaskas ng damo at mahinang patak ng ulan ang maririnig sa lugar. Sinipat ni Harold ang paligid, habang si Jack at Ramon noon binunot ang itak. Bigla na lamang umalog ang puno sa tapat nila, dahilan namang nagsipatakan ng katas ng ulan mula sa punong yon. Napasigaw si Mang Lacario. Napadaan daw sa kanilang itaas ang nilalang. Dinuro ng matanda kung saan ito patungo. Dali-dali silang nagkatakbuhan nun. Nauna si Mang Lacario. Nakaangat ang kamay at naririnig ni Harold noon ang pagtawag nito ng Latin. Hanggang sa nakarating sila sa sagingan at dito ay nagkalabugan ang mga puno ng saging. Halatang merong kung ano doon. Kinakabahan na si Harold, pero angat sa kanya ang panggigigil. Nauna na siya noon. Wala nang pake kung ano ang bubungad sa kanya. Ilang saglit pa, may kumalabog sa lupa. Sabay silang napahintong lahat at pinakiramdaman nila saan ito banda. Sa baba, patungo dun sa pwesto natin. Mahinang wika ni Jack. Nang marinig ito ni Harold ay kaagad tinungo niya ang lugar. At doon, bumungad sa kanya ang taong nakapatong sa isang punong putol. Tila ba nagulat pa ito sa pagdating niya kasi nga umangil ito at inambahan siya ng pagsakmal. Sumigaw si Harold at sinabing nakita niya na ang aswang.
Kumakagaskas noon ang mga damo. Nagkabali-bali ang mga maliliit na kahoy dahil sa paparating ng mga kasama. Padahilig ang pusturan ng lugar. Nasa dalisdis banda si Harold. Malapit sa kanya ang nilalang. Sina Jack noon ay nasa baba, habang si Mang Lacario naman at Tio Pasar ay nasa gilid ni Harold. Si Mang Lacario noon, sambit pa rin ng sambit ng mga kataga. Nakita ni Harold ang aswang na parabang gusto ng sunggaban ito. Kaya naman dumistansya si Harold at kaagad niyang sinipat ang lugar. Kinala niya ang tingin niya. Sinuri niya ang posibleng takbuhan ng aswang kung sakaling tatakas yon. Hanggang sa unti-unting lumalapit si Mang Lacario. At ilang saglit lang, bumaba yung aswang sa putol na puno. Para bang hirap na hirap ito, gawa ng nawalan pa ng balanse na parang mas lasing pa kay Mang Lacario. Tinamaan ito ng malala ng kung anumang dinadasal o tinuusal ng albularyo. Gumapang ito sa lupa. Palayo ng palayo. Paghudyat ni Mang Lacario na atakihin ang nilalang. Halos sabay sila noong lumapit at pinagtatagayon. Tira bahara si Harold para umano siyang nagsisibak ng kahoy hanggang sa tumihaya ang nilalang at nanlaban ito. Nang patamaan ni Tio Pasar ng flashlight ang muka, nakilala ito ni Harold. Walang iba kung hindi yung aswang na bumisita sa kanilang bahay. Pinagmumura ito ni Harold kasabay ng pagunday ng pagtaganon. Makunat man ito na parang hindi tinatablan pero hindi niya tinatantanan ng paghampas ito. Ang sabi ni Mang Lacario, hanggang napapailalim umano ang aswang sa kanyang latin. Ipagpatuloy lamang ang pagtaga. Maya-maya pa ay nagsalita ang nilalang. Gasgas umano ang boses nito. Nagmamakaawa ito na wag siyang patayin pero di isa sa kanila ay walang nakinig. Patuloy lamang sila sa pagtaga hanggang sa napuruhan ito sa bandang panga. Nanghina ang nilalang. Dito na ito dinaganan ni Jack sa dibdib. Habang si Ramon naman noon, hinawakan ng paa. Pinagtataga ni Harold ang leeg nito hanggang sa maputol ang ulo niya. Alam niyo, Sir Seth, kahit umano putol na ang ulo nito, gumagalaw pa ang katawan. Nananakmal pa umano ang kamay. Kaya naman paulit-ulit nilang pinagtataga yon. Hanggang sa inawat na ni Mang Lacario. Patay na umano, hindi na gumagalaw. Nagkawasig-wasig na ang katawan ng aswang na yon. Basta ayon kay Harold, para umano itong karne na makikita sa merkado. Mabaho, sobrang lansa at may amoy din na masahol pa sa dumi ng tao noon. Anong sabi ko? Di ba nga papatay natin yan? Nahuli ding animal na yan. Anong gagawin natin dito, Mang Lacario? Tanong ni Harold. Ay naman sa albularyo, tabunan daw ng mga kahoy dahil susunugin nila yon. Hindi nila iiwan hanggat hindi nagiging buto. Ayun nga ang ginawa nila. Namulot na mga tangkay sina Jack noon. May mga tuyo naman kahit papano pero kadalasan ay basa gawa ng umulan. Pero ayon naman kay Mang Lacario, kapag sumiklab na ang apoy ay tuloy-tuloy na rin yon. Inabot talaga sila ng umaga doon. Para silang mga basang sisiw na patuloy sa paglagay ng mga tangkay. Nangangamay inihaw pa umano. Parang inihaw na baboy. Hanggang sa naging buto na lamang yon at tinabunan nila ng lupa. Sa kanya nila nilikas ang lugar. Maluwag umano sa pakiramdam ayon pa kay Harold. Nabigyan na din ng hustisya ang dapat maging anak niya.
Pinaalalahanan sila ng albularyo na walang dapat makakaalam na sila ang nakapatay sa aswang. Baka umano umabot sa kinauukulan at mag-imbestiga pa. Ang mas maiging gawin, ipakalat na wala ng aswang dahil itinaboy na nila. Natagpuan ang bahay at sinunog. Basta, huwag lang sasabihin na sila ang nakapatay nun. Napapailing na lamang si Harold noon. Matalino itong si Lacario. Baka kasi nga may mag-imbestiga at makita pa mga labi ng buto doon sa pinangyarihan. Kahit kasi papano ay tao din ang nilalang na ito. Napaiyak noon si Serna na mapag-alamang wala ng aswang. Umuwi na ng bahay si Serna. Tuwang-tuwa na halong may kalungkutan ang nararamdaman ng asawa noon. Inakala nila na tapos na ang lahat. Kasi nga, yun lang naman ang pinaghihinala ang aswang sa lugar. Bagay na isang pagkakamali. Sobrang kumpiyansa na ni Harold noon habang kasama ang asawa na papauwi galing sa isang okasyon. Nang merong nangyari. Malapit na sila sa bahay noon nang may makitang taong nakaharang sa daan. Gabi yon, kaya hindi nila maaninag ang muka. Binati pa ito ni Serna kaso hindi naman nagsasalita kaya naman dadaanan na lamang sana nila pero bigla na lamang umanong dumapa ito sa lupa na parang isang palaka. Umalinsangan bigla ang paligid. Sumambulat ang napakabahong amoy na pamilyar kay Harold. Mabilis na hinatak ni Harold ang asawa. Putik! Aswang! Aswang to, Serna! Tumakbo ka! Pumunta ka sa bahay nila Tiyo Pasar! Walang ano-ano namang tumakbo itong asawa niya. Umiiyak habang tinatawag ang pangalan ni Harold. Hindi sumunod si Harold noon. Bagkos ay binunot niya ang itak noon at iniatang ito sa nilalang. Walang hiya ka. Anong kailangan mo? Nagsalita ang nilalang. Babae yon. At ang sabi, wala siyang ibang sadya kung hindi ang patayin umano. Ang pumatay sa kanyang asawa. Nanlaki ang mga mata ni Harold. Doon niya napagtanto na hindi pala nag-iisa ang nilalang na pinatay nila. Meron pa itong asawa. Sinubukan niyang tagain ito ng itak pero sobrang bilis na nakailag yon. Nakainom si Harold noon kaya medyo nawawalan siya ng balanse. Sumungga bumano yung nilalang pero naiharang ni Harold ang itak. Nabalandraw mano si Harold sa isang puno ng niyog dahil sobrang lakas sumano ng nilalang. Nang tingin niya'y dihado talaga. Tumakbo na lamang siya. Nakasalubong niya naman sina Jack at Tiyo Pasar at ang sabi ng mga ito. May bumagat daw na aswang kaya sila nagpunta. Ayon kay Serna. Tinuro ito ni Harold kung saan pero wala nang nilalang na yon. Bigla na lamang itong naglaho doon sa may mismong daanan. Doon, nilakas niya. Asawa daw yung aswang na napatay natin eh. Papatay niya daw yung sinong pumaslang sa asawa niya. Sabi ko na nga ba, may pamilyang animal na yun eh. Huwag kayong kumpiyansa at nagtatago lang yan. Wika naman ni Tiyo Pasar. Ginalugad nila ang lugar pero hindi nila natagpuan ang nilalang. Imposibleng nawala yun. Nandito lang yung kanina eh. Ayon naman kay Jack, pupunta niya si Mang Lacario. Umalis si Jack at mga kalahating oras ay bumalik na ito. Kasama si Ramon at Mang Lacario. Walang ano-anong siniyasat kaagad ng albularyo ang lugar. Nasa itaas ng puno. Walang ibang dinaanan. Naputol ang bakas niya. Maging alerto kayo ha. Maaring isa sa mga puno dito ay naroroon yan.
Walang matutulog ngayong gabi. Kapag hindi bababa yan, masisikatan niya ng araw kapag nagmatigas. Wala umanong nagbigay opinyon sa kanila. Ayon kay Harold, posibleng tama si Mang Lacario. Kagaya na lamang nung una ay nasa ibabaw ng puno dumaan ang napaslang nila. Pero sa pagkakataong yon, mahihirapan ang aswang kasi nga malalayo ang agwat ng mga puno nun. Hindi naman pwedeng sa saging ito dumaan dahil tiyak na bibigay ang saging sa lambot ng mga tangkay nito. Inisa-isa nila ang mga puno doon. Matatayog ang niyog, kaya't hirap silang matingnan kung alin sa mga ito. Magkakabukod sila ng mga panahon na yon. Ang kasama ni Harold ay ang tiyo Gaspar. Katulad niya ay nakainom din ito. Sila kasi magkakasama sa inuman sa isang okasyon, kaarawan ng kanilang kaanak. Kahit anong tanaw ni Harold sa bawat punong nadaanan, ay wala talagang aswang. Hanggang sa walang ano-ano ay bigla na lang umanong kumalabog. Kasunog nito ang kagaskas ng mga damo na para bang merong tumatakbo. Alam ni Harold kung saan ito banda. Sa kanluran nila ni Tio Pasar. Nagkasigawan noon sina Jack at patungo ito sa kanila. At ang sabi naman ni Mang Lacario, "Huwag na umanong. Patakasin pa."